May mga nayon na hindi lumalabas sa anumang mapa. Doon, hindi lamang dumarating ang kadiliman kapag lumubog ang araw, ngunit ito ay nabubuhay, gumagapang at nanonood sa daan-daang taon. Noong 1984 sa Magadit, Misamis Oriental, isang lupain na napapaligiran ng malalalim na kabubatan at sinaunang sumpa. Sabi nila may isang bantay na nagbabantay sa nayon. Walang nangahas na pumasok. Walang nangahas na tawagin ang kanyang pangalan. Maliban sa isang tao. Tinatawag siyang Lolo Ermo. Magadit. Misamis Oriental. Isang pangalan na kung tatanungin mo ang sinuman sa paligid, iiling-iling sila, iiwas ang eye contact at ibahin ang paksa. Ang nayong iyon ay matatagpuan sa pagitan ng mga bundok na natatakpan ng makakapal na kagubatan, tulad ng isang higanteng berdeng bitag na kinalimutan na ng panahong iyon. Sinasabi na, si Magadit ay isinumpa daan-daang taon na ang nakalilipas ng diwata, mga sinaunang espiritu na nagpaparusa sa mga tao dahil sa paglabag sa kanilang teritoryo. Ang kapaligiran ng komunidad at takot. Sa Magadit walang nangahas na lumabas pagkatapos ng takip silim. Ang tilaok ng tandang nawala sa tono, isang asong umuungol sa gabi o kahit ang anino ng sanga ng puno na bahagyang nanginginig sa labas ng pinto ay sapat na upang hilahin ng mga tao ang trangka, magsindi ng mas maraming langis sa lampara at bumulong ng panalangin. Para sa kanila lahat ng hindi pangkaraniwan, masamang ani, may sakit na mga bata, mga anino na dumadaos-dos sa mga dingding na gawa sa kawayan, ay may parehong dahilan. Ang bantay ng nayon ay nagising. Ang pangalan niya ay Lolo Ermo. Siya ay naninirahan mag-isa sa gilid ng kagubatan, sa isang bulok na kahoy na kubo na ang bubong ay pinagtagpi-tagpi ng lahat ng uri ng tuyong dahon. Ang sabi ng mga matatanda noong unang panahon, iniligtas ni Lolo Ermo ang buong nayon mula sa isang halimaw na bumaba mula sa kabundukan. Ngunit mula sa sandaling iyon, lahat ng kamalasan ay ipinatong sa kanyang mga balikat. Ang sabi-sabi nila sa mga ugat ni Lolo Ermo ay dumaloy ang dugo ni Kapre, isang higanteng humihitit ng tabako, tumira sa mga sinaunang puno, at may kapangyarihang durugin ang kawan ng kalabaw sa isang kamay lamang. At kung hindi mo sinasadyang magalit sa kanya, mawawala ka na parang hindi ka nag-i-exist. Ang grupo ng mga kaibigan at ang walang ingat na desisyon. Giovanni hindi naniniwala. Para sa kanya, iyon ay mga kwento lamang ng mga matatanda, mga alingaungaw upang maiwasan ang mga bata na gumala sa kabubatan. Si Gian, ang kanyang nakababatang kapatid, ay mahiyain, nanginginig nang marinig ang kwento. Si Bentong, ang kanyang matalik na kaibigan, ay kalahating naniniwala, kalahating natatakot, ngunit hindi pa rin mapigilan ang kanyang pag-usisa. At isang mamasa-masang hapon, nang magsimulang gumapang ang ambon sa kabubatan sa gilid ng burol. Inanyayahan silang dalawa ni Giovanni na pumasok sa ipinagbabawal na kabubatan. Hindi para maghanap ng mga multo, kundi para makita ng sarili nilang mga mata si Lolo Ermo at malaman ang katotohanan. Paggalugad at unang pakikipag-ugnayan. Ang kagubatan ng Magadit ay hindi katulad ng ibang kagubatan. Ang liwanag ay bumabagsak sa lupa tulad ng manipis na pilak na talim. Umaaligaw-gaw ang mga tunog mula sa lahat ng direksyon, hindi malinaw kung ito ay tunog ng mga hayop, hangin o iba pa. Biglang huminto si Bentong, nanlaki ang mga mata. May nakatingin sa atin, bulong niya. Ngumisi si Giovanni, ngunit humigpit ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang masyek. Napaatras ng isang hakbang si Gian, lumilipad ang mga mata sa pagitan ng mga makakapal na puno. At pagkatapos sa unahan, nagbabadya sa ulap ay ang figura ng isang matandang lalaki,
Hindi pangkaraniwang matangkad na katayo pa rin ang kanyang mga mata ay tila hinuhulaan ang tibok ng puso ng taong kaharap. Habang binalot ng dilim si Magadit nagtipon ang buong nayon sa bukas na patio sa gitna. Walang simbahan, walang altar, tanging mga sulo lang ang nakasabit sa lupa, ang kumikislap na liwanag ng apoy na nagbibigay liwanag sa mga mukha ng tense, malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang mga templo. Ngayong gabi ang mga taga-nayon ay nagdasal na alisin ang kadiliman na pumasok sa bawat bubong. Nagpapakita si Aswang. Sa kalagitnaan ng pagdarasal biglang umungol ng malakas ang hangin. Kumikislap ang sulo, ang apoy ay umabot sa mga distorted silhouette. Isang malaking itim na anino ang tumawid sa mga bubong. Pagkatapos isang sigaw ang pumunit sa hangin. Sa bubong ng isang kubo, isang aswang ang nagkatawang tao, mapupulang mata, mahahabang ngipin na hubad, makapal na laway na tumutulo sa lupa. Bumulusok ito sa karamihan na parang palaso. Sumabog ang buong nayon. Umalinggaw sa dilim ang hiyawan ng mga tao, ang hiyawan ng mga bata, ang ingay ng mga paa na dumudurog ng mga tuyong dahon. Hinila ni Giovanni si Gian sa malapit na eskinita na gawa sa kawayan. Sinundan siya ni Bentong, sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang sasabog niya. Ang hitsura ng kaluwasan. Nang magkalat na ang mga taga-nayon mula sa dulo ng maruming kalsada, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puting damit. Ang nangunguna ay isang matangkad at payat na lalaki na may matalim na tingin, si Kuya Berting. Hawak niya ang isang kahoy na krus na mataas, ang kanyang bibig ay umaawit ng mga panalangin, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang tinutulak mula sa kanyang dibdib. Kakaibang ang aswang ay huminto sa himpapawid, umungal, at naglaho sa kabubatan, na iniwang makapal ang hangin sa amoy ng dugo at usok ng sulo. Ang pangako ng kaligtasan. Bumaling si kapatid na Berting sa mga taga-nayon, ang kanyang boses ay malalim at umalingaw-ngaw. Kami ay kaluwasan na ang ibig sabihin ay kaligtasan. Ipinadala kami ng Diyos dito upang palayain ka mula sa yakap ng kasamaan. Gulungan, sulyap ng pasasalamat at pagdududa ang dumaan sa pagitan nila. Walang nakakaalam kung saan sila nanggaling, ngunit ngayong gabi, itinaboy nila ang halimaw. Ang seremonya ng pag-inom ng dugo. Kinabukasan ipinatawag ni Brother Berting ang buong nayon sa bakuran ng dumi. Sa sahig na gawa sa kahoy, maayos na nakaayos ang mga tasang luwad. Sa mga tasa ay isang madilim na pula, malapot na likido, kakaiba ang malansang amoy. Sabi niya, ito ang dugo ng kaligtasan. Inumin mo, hindi maglalakas loob na lumapit ang aswang. Nagbulungan ang mga taga-nayon. Ang ilan ay nakakuyom ang kanilang mga kamao, ang kanilang mga noo ay butil ng pawis. Nang maipasa ang tasa kay Giovanni, sinulyapan niya si Gian. Nanginginig ang mga mata ng bata, at bahagyang umiling si Bentong, magkadikit ang mga labi nito. Ang di sinasabing desisyon. Inangat ni Giovanni ang tasa, ngunit sa halip na uminom, nagkunwari siyang idinikit ito sa kanyang mga labi. Ikiling ang kanyang ulo upang ang likido ay tumapon sa kanyang manggas. Ginawa ni Gian ang sinabi sa kanya. Nagpalingalinga si Bentong at sa kamatikas na ibinagsak ang tasa sa lupa ng walang nakatingin. Nagtagpo ang tatlong mata, isang hindi nasabi na pagkakaunawaan. Wala sa kanila ang naniwala sa likidong ito, at kung tunay na inosente si kaluwasan, hindi na nila kailangan pang magsinungaling. Ang hating na yon. Noong gabing iyon, habang pinangunahan ni kaluwasan ang misa at binibigkas ang mga panalangin, si Magadit ay hindi na isang buo. Isang kalahati yumuko ang kanilang mga ulo sa paniniwalang sila ay iniligtas. Ang kalahati ay bumulong ng pagdududa na marahil ang mga tinatawag na tagapagligtas na ito ay mga halimaw sa anyo ng tao.
At alam ni Giovanni silang tatlo lang ay nahuli sa pagitan ng dalawang puwersa, at anumang pagpipilian ay maaaring humantong sa kamatayan. Ang mga alinggaw nagsimulang kumalat na parang apoy sa pamamagitan ng tuyong dayami. Ilang araw lamang matapos ang seremonya ng pag-inom ng dugo, ang mga taga-Nayon ay napuno ng mga kwento na nakita nila si Lolo Ermo na gumagala sa gilid ng kagubatan sa gabi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mainit na uling. Sinabi ng isang matandang babae na naginip siya na nakatayo siya sa tabi ng kanyang kama. Mainit ang kanyang hininga, hawak ang isang bundle ng kalahating sunog na buto. Ang iba ay nanumpa na si Lolo Ermo ang tumawag sa mga aswang sa Nayon at pagkatapos ay nagpanggap na isang tagapagtanggol upang makuha ang respeto ng mga taga-Nayon. At sa likod ng lahat ng mga kwentong ito, ang tinig ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing laso ng kamandag ng ahas ni Aling Felipa. Ang alab ng put. Si Felipa at ang mga panatiko ng kaluwasan ay nagbahay-bahay nagkukwento tungkol sa pangitain na si Lolo Ermo ay nag-aanak ng dugo ng kapre, naghahanda na sakupin ng Nayon. Nang gabing iyon, ang liwasan ng Nayon ay naging lugar ng pagtitipon ng mga pulang mukha sa liwanag ng mga sulo. Itinaas ni Brother Berting ang kanyang krus ng mataas, lumalakas ang kanyang boses. Ang taong iyon ay alipin ng dyablo. Ngayong gabi papawiin natin siya sa balat ng lupa. Sigaw ng bird. Magsunog ang umalingaw-ngaw na nagwawalis sa mga tao na parang bagyo ng apoy. Giovanni, ang desisyon ng buhay at kamatayan. Ang musika ay kumukupas, ang karakter ay humihinga. Tumayo si Giovanni sa gitna ng karamihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kabubatan, kung saan ang sira-sirang kubo ni Lolo Ermo ay ilang daang hakbang lamang ang layo. Alam niya kung hindi siya makakarating, mamamatay siya sa sarili niyang bahay. Itinulak niya ang karamihan, papunta sa madilim na eskinita sa pagitan ng dalawang hanay ng mga bahay, palayo sa sulo. Gustong sumunod ni Gian, ngunit ipinatong ni Giovanni ang kanyang kamay sa kanyang balikat, bumulong. Stay, kung makita nila tayong dalawa, sabay tayong mamamatay. Pagtawid sa Night Forest. Ang Magadit Forest sa gabi parang isang higanteng hayop na nagpipigil ng hininga. Ang buwan ay nilamon ng mga ulap, nag-iwan lamang ng mga patak ng makapal na kadiliman. Ang kaluskos ng mga sulo ay umalingaw sa likuran niya, papalapit na ang mga tao. Tumakbo si Giovanni, tumibok ang kanyang puso, bawat paghina ay nakakamot sa kanyang lalamunan. Bawat sanga na humahaplos sa mukha niya ay parang may malamig na kamay na sumusunod sa akin. Babala Lolo Ermo. Sa wakas, lumitaw ang liwanag mula sa bulok na kubo sa mga dahon. Nakaupo si Lolo Ermo na naninigarilyo, umiikot ang usok sa kanyang harapan. Sumugod si Giovanni, bumulong ng mapilit. Darating sila mga sulo, mga masyet, susunugin kanila ng buhay. Nakatitig sa kanya ang matandang mata ni Lolo Ermo, pagkatapos ay tumayo siya. Tahimik na hawak ang lumang sako. Let's go, walang oras. Ang pagtaka sa ilog at Leycian. Tinawid nila ang kagubatan, tinahak ang landas na alam lamang ni Lolo Ermo. Lalong lumalapit ang tunog ng mga sulo at sigawan. Nakarating sila sa tabing ilog, ang malamig na tubig ay tumatagos sa kanilang balat. Huminto si Giovanni, ngunit hindi nag-atubili si Lolo Ermo, diretsong humakbang pababa, ang tubig hanggang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng ilog ay isang makapal, maputik na lasyan na may malakas na malansang amoy. Sila ay yumuko ng mababa, nagtago sa likod ng mga tambo, pinipigilan ang kanilang hininga habang ang sulo ay dumaan ng ilang hakbang lang ang layo. Tapos na ang usapan.
sa kadiliman, nang siya ay pansamantalang nakatakas, nagtanong si Giovanni. Kay Capre ba talaga ang kapangyarihan mo? Tumingin si Lolo Ermo sa malayo, ang kanyang boses ay malalim na parang mula sa ilalim ng isang balon. May mga pabor na nagkakahalaga ng panghabang buhay. What do you mean? Giovanni pressed. Bahagyan niyang iniling ang kanyang ulo, itinaas ang sako sa kanyang balikat. Pagdating ng panahon malalaman mo. Sa ngayon, ang mahalaga ay mabuhay. Ang buwan noong gabing iyon ay kasing pula ng dugo. Habang tumahimik ang nayon, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag mula sa lahat ng direksyon. Mula sa itim na ambon, bumalik si kaluwasan, ngunit sa pagkakataong ito walang puting balabal, walang krus. Sa halip may mga mahahabang kuko, kumikinang na dilaw na mga mata, at matatalas na ngipin na may nakabaluktot ng ngiti. Nabunyag ang taksil. Sa grupo nakilala ni Giovanni si Isadora na nag-aalaga sa kanya noong bata pa. Ang kanyang mga mata na ngayon ay kumikinang na amber. Ang kanyang mga pakpak ng paniki ay nakabukaka. At si Bentong, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang mga labi ay gumuhit sa isang malamig na ngiti. Maitim na mga ugat na umaagos sa kanyang leeg, ang kanyang mga kamay ay naging matalas na kuko. Kami ay napilit, bulong ni Bentong, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses mula sa isang malalim na kuweba, at ikaw din ang pipiliin o ikaw ay magkawatak-watak. Nagsimula ang labanan. Bumukas ang pinto ni Giovanni. Ang sulo ay inihagis sa dingding, nagniningas ang apoy. Napaatras si Gian, nanininig ang mga kamay habang hawak ang bag ng asin at ang bundle ng bawang. Pagkatapos lumabas si Lolo Ermo sa kadiliman. Ang isang mainit na tabako ay nag-aapoy sa kanyang mga labi. Ang usok ay kumukulot sa kakaibang mga spiral sa paligid niya. Sa isang kisap mata bumukol ang kanyang katawan, umuumbok ang kanyang mga kalamnan, dumampi sa bubong ang kanyang matangkad na figura. Ang kanyang mga mata ay nagniningning bilang dalawang asul na apoy. Nagising si Capre. Ang kapangyarihan ni Capre laban sa mga demonyo. Nakasuhan ang aswang. Gumamit si Lolo Ermo ng isang malaking piraso ng kahoy para tangayin silang tatlo ng sabay-sabay. Ang kanilang mga katawan ay tumama sa dingding na may bitak na parang tuyong kahoy na nabasag. Tuloy-tuloy na naghagis ng asin at bawang sina Giovanni at Gian. Bawat butil ng asin na dumampi sa balat ng aswang ay naglalabas ng sizzling sound at nakakakilabot na amoy. Ngunit sina Isadora at Bentong ay mas malakas, kumikilos ng kasing bilis ng hangin. Bawat pag-indayog ng kanilang mga braso ay malamig na hangin na tumatagos sa kanilang balat. Pagsagip at pagdalisay. Ibinagsak ni Lolo Ermo si Bentong, idiniin ang ulo, at naglabas ng maliit na bote ng silver liquid mula sa bulsa. Sipsipin mo o mamamatay ka sa dilim. Nagpumiglas si Bentong, umungol ngunit pagkatapos ay uminom. Ilang segundo lang ay nagsuka siya ng makapal na itim na likido, ang kanyang mga mata ay nagiging kayumanggi mula sa dilaw. Pinagsanib ni Giovanni at Gian ang paghagis ng bawang sa mukha ni Isadora. Dinaig siya ni Lolo Ermo at ibinuhos ang pilak na likido sa kanyang bibig. Nagpakawala siya ng isang mahabang sigaw, pagkatapos ay bumagsak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ako ay bumalik. Ang katotohanan tungkol kay Lolo Ermo. Nang huminahon na ang dugo at apoy, itinanong ni Giovanni ang parehong tanong. Saan ba talaga nagmula ang iyong kapangyarihan? Si Lolo Ermo ay nagbuga ng makapal na ulap ng usok, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Noong unang panahon, minsan kong nailigtas ang isang batang kapre mula sa mga mangangaso.
Ang kanyang ama ay nagbigay sa akin ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan at isang panunumpa na gamitin ito upang protektahan ang lugar na ito kahit na ang presyo ay hindi maunawaan ng buong mundo. Ibaba ang kurtina, ngunit hindi tapos. Kinabukasan ng buong nayon ay sinamahan si Lolo Ermo pabalik sa kubo upang muling itayo ang nasunog, at sa unang pagkakataon, yumuko sila sa kanya, hindi dahil sa takot kundi bilang paggalang. Nang gabing iyon, habang ang pilak na buwan ay kumalat sa bubong, si Giovanni ay nakaupo sa tabi ng pinto, nakatingin sa malalim na kagubatan. Ang hangin sa gabi ay nagdala ng malalim na dagundong na tila nagmumula sa lupa. Mahina niyang sinabi na parang sa sarili niya, "Ang kadiliman ay babalik." Akala ko tapos na ang lahat, pero ang dilim hindi na nawala. Naghihintay lang sila para sa tamang gabi na babalik. Kaluwasan, nakahubad. Nang gabing iyon, ang buwan ay manipis na parang pilak na hiwa sa kalangitan. Mula sa gilid ng nayon bumalik si Kaluwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang puting damit, walang panalangin. Ang tanglaw ay nagpapaliwanag sa bawat baluktot na mukha. Ang kanilang balat ay nakaunat ng mahigpit. Ang kanilang mga buto sa mukha ay nakausli. Ang kanilang mga kuko ay kasing haba ng mga talim. Ang kanilang mga mata ay naging maapoy na dilaw na parang apoy ng kamatayan. Nangunguna sina Isadora at Bentong, ang mga taong pinagkatiwalaan ni Giovanni. Nahanap na namin ang tunay na landas, umalinggaw ang boses ni Isadora, "Baluktot, at ikaw sasama sa amin o mamamatay ka." Bahay ni Giovanni, pagsira sa pinto, pagpunit sa gabi. Bumukas ang pinto ni Giovanni. Ang apoy mula sa sulo ay tumama sa dingding at nagliyab, na nagpapaliwanag sa mga baluktot na anino na sumugod. Kinuyom ni Giant ang bag ng asin at ang bonde ng bawang, nanginginig ang mga kamay. Pagkatapos mula sa dilim ng beranda pumasok si Lolo Ermo. Ang tabako ay nagsunog ng pula sa pagitan ng kanyang mga labi. Ang usok ay bumabalot sa kanya na parang malabo na balabal. Sa isang iglap namamaga ang kanyang katawan, matangkad, namumungay ang mga kalamnan, nagniningning ang mga mata na bughaw na parang apoy sa gabi. Si Capre ay bumangon. Ang maalamat na labanan. Sumugod ang mga aswang. Si Lolo Ermo ay umindayog ng isang malaking troso, nagpalipad ang tatlo sa isang suntok. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa dingding na parang bulok na kahoy. Naghagis sina Giovanni at Gian ng mga dakot ng asin, mga butil ng bawang sa puwang na kanyang nilikha, ang mainit na tunog at nagniningas na amoy na pumupuno sa bahay. Ngunit sina Isadora at Bentong ay kasing bilis ng kidlat, ang kanilang mga pakpak at kuko ay nag-iwan ng bakas ng malamig na hangin na tumatama sa kanilang balat. Paglilinis at emosyonal na pakikibaka. Inihagis ni Lolo Ermo si Bentong sa lupa, inipit ang kanyang ulo, at nagbuhos ng kumikinang na pilak na likido sa kanyang bibig. Napasigaw si Bentong, nagsusuka ng makapal na itim na bagay, naging kayumanggi ang kanyang mga mata, naningilid ang mga luha. Na-corner ni Giovanni at Gian si Isadora, dinaig siya ni Lolo Ermo, ibinuhos ang pilak sa kanyang bibig. Isang mahabang sigaw ang umalingaw-ngaw, pagkatapos ay bumagsak siya. Ang nanginginig niyang kamay ay dumampi sa balikat ni Giovanni. "Salamat, babalik ako eh." Nabunyag ang katotohanan. Tumingala si Giovanni. "Ang kapangyarihan mo saan ba talaga nanggaling?" Tumingin si Lolo Ermo sa kabubatan, malalim at madamdamin ang kanyang mga mata. Maraming taon na ang nakalilipas. Iniligtas ko ang isang batang kapre mula sa mga mangangaso. Ang kanyang ama ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang ito, kasama ang isang panunumpa na protektahan ang nayong ito kahit na ang presyo ay hinala mula sa buong mundo.
Ang katapusan, ngunit hindi talaga. Pagdating ng madaling araw, nagtipon ang mga taga-nayon sa harap ng bahay ni Giovanni. Muli nilang itinayo ang kubo ni Lolo Ermo, inalis ang mga guho ng labanan, at sa unang pagkakataon yumuko sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi bilang paggalang. Nang gabing iyon, umupo si Giovanni sa tabi ng pinto, nakatingin sa labas ng kakahuyan. Ang hangin ay nagdala ng mahina, malayong dagundong na parang mula sa ilalim ng lupa. Siya ay mahinang bumulong. Ang kadiliman ay babalik.